Okay. Para sa pagsisid na to natin ngayon, may gusto akong i-imagine sa'yo. Isipin mo to nakatayo ka sa harap ng, grabe, isang dimibilang na dami ng tao. Galing sila sa lahat ng bansa, lahi, wika, lahat. At sabay-sabay silang sumasamba, perfectong pakakatugma. Hindi yan eksena sa pelikula. Yan yung final scene sa Aklat ng Pahayag, Chapter 7. Ang gagawin natin ngayon ay parang isang reverse engineering. Simula sa huling eksenang yan, susubukan nating intindihin yung buong konsepto ng misyon. Kasi madalas, di ba, ang tingin natin dyan, programa, checklist. Pero paano kung hindi ito tungkol sa mga gawain natin, kundi tungkol sa pag-abot sa eksenang yan? Eksakto. At yan ang misyon natin ngayon. Alamin kung paano natin maiaayon yung mga desisyon natin sa pang-araw-araw, sa personal na buhay, sa komunidad, dito sa pangwalang hanggang vision na to. Kasi yung pinaka-thesis ng mga materyales na pinag-uusapan natin ay, simple pero radikal. Ang tunay na layunin ng misyon ay hindi activity, pagsamba, worship. At kapag naintindihan natin yun, parang lahat magbabago. Okay. Sige. Simulan nating himayin yan. May isang konsepto na paulit-ulit na lumalabas. Yung Missio Dei o misyon ng Diyos. Sa unang basa, parang ang simple pakinggan, di ba? Pero ano ba talaga ibig sabihin yan? Oo, yan yung textbook term. Pero para mas madali, isipin mo na lang na parang ilog. Ilog? Oo, isang ilog na matagal ng umagos. Hindi ikaw ang gumawa ng ilog. Hindi mo rin kontrolado yung agos. Ang trabaho mo? Sumabay? Mag-navigate? Yan ang misyon, Day. Sinasabi nito na ang misyon, hindi to nagsimula sa atin o sa isang committee meeting sa simbahan. Kwento to ng Diyos. Nagsimula pa noong isinugo niya ang anak, tapos ang espiritu. Tayo kumbaga, inimbitahan lang na sumali. Wow! Ang laking pagbabago sa pananaw niyan kasi yung feeling madalas, kailangan nating simulan to, kailangan nating gawin to. Pero ang sinasabi mo pala, mayroon ng agos. At ang tanong na lang ay, sasabay ka ba? Eksakto. At dyan nababaliktad yung pag-iisip natin tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba hindi yan parang premyo sa dulo ng karera. Ito yung gasolina na nagpapatakbo sa buong karera. Gaya ng sikat na sinabi ni John Piper, nananatili ang misyon dahil wala pang pagsamba. Sandali, i-unpack natin yan kasi mabigat yon. So, hindi tayo nagmimisyon para magkaroon ng pagsamba in the future. Nagmimisyon tayo dahil ngayon may kulang pa sa pagsamba. That changes everything. Hindi ito yung pagtapos na ang trabaho, magpa-party tayo. Ang sinasabi nito, may party na at may mga hindi pa nakakadalo. Sunduin natin sila. Yun na yun. At yung party na yun, yung grand finale, ay yung nasa Pahayag 7:9 at pansinin mo yung description. Bawat bansa, tribo, bayan at wika. 4 na beses. Oo nga Bakit 4? Para idiin. Hindi to paulit-ulit lang. Theological yung punto. Isipin mo parang orkestra. Hindi mo naman gusto na lahat ng instrumento violin lang. Ang ganda ng tunog ay nanggagaling sa pagkakatugma ng cello, flute, trompeta. Ganon din daw yung vision sa langit. Hindi isang solo performance, kundi isang symphony ng iba't ibang kultura. So, hindi pala goal na gawing pareho-pareho ang lahat. Hindi niya binubura yung pagiging Filipino natin o African o European. Instead, He redeems it. Bumabanal ito. At sa gitna ng lahat ng yan, sino yung sentro, yung kordero? Malinaw sa source na kapag ang misyon ay naging tungkol sa galing ng tao, sa galing ng strategies natin, doon nawawala yung pinaka-core. At delikado yan. Kasi kapag nawala sa sentro ang kordero, madali nang ma-hijack ang misyon para sa ibang ahenda. Speaking of ahenda, nabanggit din sa sources na itong vision na ito, hindi to bigla na lang lumitaw sa bagong tipan. May mahabang history pala to. Oo, at mahalagang balikan yon para makita natin yung buong kwento. Nagsimula talaga to sa tawag kay Abraham. Sa Genesis pa lang. Sa Genesis, sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa. Hindi lang pamilya mo, Abraham. Lahat. So, from the very beginning,
Global na talaga yung plano. Tapos yung Israel, tinawag silang kaharian ng mga saserdote. Anong ibig sabihin yan sa konteksto ng misyon? Kumbaga, sila dapat yung host ng isang global party para sa Diyos. Sila yung mag-aanya, sila dapat yung bintana kung saan sisilip ang mundo. Kaya nung sila mismo ang sumamba sa ibang Diyos, hindi lang sila nagkasala. Nag-fail din sila sa misyon nila. Tama, bigo sila sa trabaho nila. Imbes na mag-imbita, naglagay sila ng closed sign. At doon pumasok si Jesus at yung dakilang komisyon, humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi lang pala to basta mag-share. Ito ay tungkol sa paghubog ng mga alagad na yung buong buhay nila ay pagsamba. Pero, dito rin nagbibigay ng babala yung kasaysayan. Kapag nawawala sa paningin yung pagsamba, nagkakaproblema. Halimbawa, nung naging kaalyado ng imperyo yung Kristyanismo, naging sapilitan yung conversion. Oo, o yung modern missionary movement. Kahit maraming mabuti, may anino ng kolonyalismo. Minsan, hindi na malinaw kung ebanghelyo ba yung dala o kultura ng kanluran. Nagbago yung layunin. Mula sa pagluwalhati sa Diyos, naging pagpapalawak ng impluensya. Grabe pala yung baggage ng history, no? Medyo nakakatakot isipin na pwede palang ma-hijack yung isang napakagandang misyon. Which brings us to the most critical question. Paano natin ito gagawin ng tama? Ngayon, may 5 practical na paraan na binigay sa atin. Oo. At yung una ay mag-isip ng missional. Think missionally. Ang ibig sabihin nito, hindi lang magkaroon ng missions department sa simbahan. Pagbabago ito ng lente. Lente, paano? Imbes na tingnan mo ang mundo sa balita o sa social media feed mo, tingnan mo ito sa lente ng plano ng Diyos. Ang tanong, hindi na paano lalago ang simbahan natin, kundi paano nagiging patotoo ang buhay natin sa kaharian ng Diyos para sa mga bansa. So nagiging postura siya, hindi lang programa. Eksakto. Pangalawa, mamuhay ng may sakripisyo. Ito yung punto na hindi lang para sa mga superstar Christians. Sinasabi dito na ang sakripisyo ay ordinaryong bokasyon ng lahat. Pwedeng sa pera mo, yan. Sa oras mo. Sa career path na pipiliin mo. Oo. O sa simpleng katapatan sa isang lugar na walang nakakakita. Bawat sakripisyo, gaano man kaliit kapag inialay sa misyon, nagiging act of worship yan. At yung pangatlo, na connected dyan, mamuno ng may katapangan. Ito ay para sa mga leader. Ang pamumunong nakatuon sa pahayag 7 ay hindi nagtatayo ng sariling kaharian. Sa halip, lumilikha ito ng sending cultures. Teka. Sending cultures, parang sinasabi mo na paalisin mo yung best people mo. Hindi ba parang counterintuitive yon para sa isang leader? Parang sinasabotahe mo yung sarili mong success? Mukha ngang ganon, no? Pero dyan pumapasok yung sinasabing katapangan. Kailangan mong i-redefine ang success. Ang success ba ay yung dami ng tao sa loob ng building mo o yung dami ng tao na sinugo mo palabas ng building mo para maging asin at ilaw sa mundo? Wow, okay. That's a powerful shift. Ang matapang na leader ay kayang sabihin yung mahirap na katotohanan na yung personal nating kaginhawaan ay pwedeng maging hadlang. Gets? So yung pang-apat, kumilos ng may estratehiya. Act strategically. Hindi naman pala masama magplano. Hindi talaga. Si Apostol Pablo nga, napaka-strategic. Pinupuntahan niya yung mga sentro ng kalakalan, nagbubuo siya ng team. Inaangkop niya yung mensahe niya. Oo. Pero, at ito yung malaking pero, ang strategy ay dapat laging ungkod, hindi Panginoon. Kapag ang strategy natin ay naglilingkod sa pagsamba, iyan ay katapatan. Pero kapag yung pag-execute na ng perfect strategy ang naging goal, naging negosyo na, hindi na mission. At yung panglima, para sa akin, ito yung pinaka-exciting, sumamba ng pandaigdigan. Sinasabi dito na hindi natin kailanang maghintay para sa pahayag 7. Pwede na nating gawin ngayon. Ito yung rehearsal. Rehearsal. Oo. Bawat pagtitipon ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang lahi,
bawat kantang inaawit natin na galing sa Africa o Latin America, lahat yan patikim ng langit. At aaminin ko, ito yung challenging, di ba? Mas komportable tayo sa mga kantang alam na natin. Sa mga taong kamukha natin. Tama. Pero yung konting discomfort na yon ang rehearsal. A small price to pay to get a taste of eternity. May isang ideya pa na talagang tumatak sa akin. Yung konsepto na ang misyon ay hindi isang solo run, kundi isang relay race. Oo. Napakahalaga niyan. Hindi to nagsisimula at nagtatapos sa henerasyon natin. Nakikita mo yan sa buong Biblia. Si Moses, ipinasa niya yung tungkod kay Joshua. Si Elijah, mentor niya si Elisha. Si Pablo kay Timoteo at Tito. Eksakto. Laging may pagpapasa ng tungkulin, kumbaga. Ang gawain ng isang henerasyon ay paghahanda para sa susunod. At may binigay na example, yung mga Moravian missions nung 18th century. Grabe yon. Imagine, 18th century pa lang, ang mindset na nila ay hindi para sa sarili nila, para sa mga susunod. Nag-invest sila sa pagsasanay sa mga kabataan, ang layo sa instant results culture natin ngayon. Oo, tayo gusto natin makita agad yung bunga, no? Oo. Sila, nagtatanim sila ng mga puno na alam nilang hindi sila yung uupo sa lilim. At yan ang hamon para sa atin. Para magawa yan, kailangan nating maging intentional. Una, tanungin natin, sino ang mga spiritual heirs ko? Sino yung mga sinasadya kong i-mentor? Pangalawa, kailangan nating lumikha ng mga sustainable structures. Mga sistema na kayang tumagal kahit wala na yung founding leader. Kasi madalas, pag nawala yung founder, kasamang namamatay yung ministry. Yun. At panghuli, kailangan nating ipagdiwang ang pagpapatuloy, hindi lang yung personal na tagumpay. Ang tunay na legacy ay hindi yung pangalan mo. Ito yung misyon na nagpapatuloy dahil sa'yo. Kaya, sa huli, itong buong usapan natin ay isang imbitasyon para sa isang malaking pagbabago ng pananaw, mula sa pagtingin sa misyon bilang listahan ng gawain, patungo sa pagsasabuhay ng isang buhay na nakatuon sa isang napakalinaw na destinasyon, yung sama-samang pagsamba ng lahat ng bansa. At bilang panghuling kaisipan para sa iyo na nakikinig, nag-iwan yung source ng isang hamon na may 3 bahagi: go, send, mobilize. Humayo, magsugo, magpakilos. So, hindi na tanong kung kasali ka? Hindi na. Ang tanong ay, paano nakahanay ang pakikilahok mo sa dakilang kwentong ito? Ikaw ba yung goer, yung mismong pupunta? Ikaw ba yung sender, yung susuporta sa pamamagitan ng panalangin at resources? O ikaw ba yung mobilizer, yung mag-iingay at mag-iimbita sa iba na makilahok din? Anong papel ang gagampanan mo sa pagsasakatuparan ng bisyon kung saan ang bawat bangsa, bawat tribo at bawat wika ay nagagalak sa pagsamba? Ito ang paglalakbay na hindi naghihintay sa hinaharap. Nagsisimulan na ito ngayon.